Test. Isang napaka-espesyal na presentasyon sa iyong gabi dahil may nakapanayam namin ng isa sa maituturing natin na poste ng pelikulang Pilipino. Alam nyo, napakadaming mga bituin na nagniningning sa kalawakan ng pelikulang Pilipino, ngunit nag-iisa, natatangi at hindi mapapantayan ang siyang binansagang kaisa-isang superstar, Miss Nora Aunor. Hindi ba? Hindi ba? Ang natatanging kapatid. Maganda naman ang introduction mo. Hindi ba? Sobrang habang din. At pinaghandaan, hindi ba? Mula sa puso, hindi ba? Yun ang mararamdaman mo talaga. Tsaka itong gabing ito, sabi namin, gusto namin i-share sa mga manonood ngayong palapit na ang bagong taon, ang mga napakamakulay na pinagdaanan mo sa napakaraming taon. Alam mo, na-miss ka sobra ng mga fans mo. Na-miss ka sobra ng mga fans mo. Sabihin natin noong mga nakaraang taon, nung nawala ako ng 8 taon, nasa Amerika ako nung 8 taon na yun. At nung bumalik ako mismo nagulat. Actually, direct, ang totoo talaga niyan. Yung dahilan ng pagbabalik ko, ay para doon sa kapatid ko. I see, bakit? Ano kay Buboy. Okay. Dahil yun ang pinakabunso namin kapatid eh. Gusto ko talaga makita ko ano talaga yung sitwasyon niya, kung okay siya, gano'n. Pero no, hindi ako natuloy noon eh. Tamang-tama naman, nung hindi ako natuloy, nagkataon na may tumawag sa akin na pinapahanap nga daw ako ng TV5. So hindi ako naniwala ng una. Tapos, talagang masugid yung yung tumatawag sa akin na talagang kailangan bumalik na ako. First week ng August, pinauwi ako. At hindi ako makapaniwala na mayroon pa palang yung istasyon ng TV na producer na gustong lumabas ako sa kanila. So, I see. Yung mayroon pang nagtitiwala. Naniniwala na gano'n. Kaya, actually, nung sinabi sa akin, hindi ako makapaniwala talaga. Pero nung na-realize ko na totoo, na talagang pinapauwi ako dahil nga may balak sila na igawa ko ng isang teleserye. Yun nga yung sa ngalan ng ina. Talagang sobra-sobra talaga yung kasiyahan na umiral sa aking puso. Yun talaga totoo yun. Kaya ang TV5 hindi ko makakalimutan at hindi ko pwedeng itsupwera kung papipiliin ako. Kahit na matapos yung kontrata ko sa TV5, suspecha ko, kung gugustuhin pa nila ako talaga, TV5 pa rin ako. Ayan, sinagot na ang napakaraming yung katanungang maalingaw-ngaw sa kapaligiran ukol sa estado ni Guy. Siya ay mananatiling kapatid hanggang gusto siyang maging kapatid, hindi ba? So Guy, nung andoon ka sa Amerika, para bang naramdaman mo na tinalikuran ka na ng mga tao sa showbiz dito sa Pilipinas? Hindi ko naman naramdaman, pero hindi ako sigurado kung halimbawa bumalik ako, magugustuhan pa ako ng mga tao, ng mga kaibigan, ng mga fans, kasi ang tagal ko nga nawala. Yung 8 taon na yon at maraming nangyari at maraming masamang balita tungkol sa akin. Iba-ibang balita na hindi maganda. So, kaya yun ang kinatakutan ko na baka pagbalik ko, hindi ko alam kung ano magiging reaction sa akin ng mga tao. Guy, ano ang naging Nora Aunor noon sa Amerika sa pagkakaiba sa Nora Aunor? Ay, naghihirap ako, Diyos ko. Like, papaano, Guy, if you don't mind sharing? Pero hindi ko naman ikinahihiya yung paghihirap ko. Talagang gutom ang nangyari. Kasi mula noong hindi ako makakanta, nung masira yung boses ko nga. Kasi yun lang, kaya ako nasa States kasi nagko-concert ako eh. Mayroon ako dapat na 4 na concert na dapat kong gawin na hindi ko na nagawa dahil nga nasira nga yung boses ko. At dahil dun sa concert na yun, yung ibang mga gustong kunin ako para mag-concert sa ibang lugar, natakot. I see. Natakot. So, anong income ko doon? Wala, di ba? Kaya tagutom talaga ako noon. Ay, naku, hindi ko ikinahihiya yung nangyari. So, paano mo tinawid ang sarili mo noon? Ay, naku, pulubi. Isipin mo na kung ano yung pulubi na kung saan nakikiusap ka sa ibang tao, sa ibang Pilipino. May mga Pilipino na hindi, alam mo na, yung mga ibang Pilipino natin na mga 2 taon, 1 taon pala sa Amerika, wala nang kilala. Yun ang mga naranasan ko noon. At saka, pag naglalaba ako ng mga maruming damit, talaga pupunta ako sa Sa laundromat? Oo. Talagang isang maleta yan na maliit na talagang bit ko yan. Pagdating doon, siyempre maghuhulog ka ng coins, di ba? Quarters. Quarters, di ba? Nagkulang pa ako ng quarters direct.
Mabuti na lang, may dumating na Pilipino din. Sabi ko, pahiram naman ako ng quarter kasi kulang yung ano ko. Pinahiram naman ako. Di, natapos ko yung labahin ko. Gay, tanong ko, anong feeling mo ng mga panahon yun? Talaga, ano yung feeling na ano? Wala. Ordinaryong tao, masaya. Nakakasakay ako ng bus, nakakasakay ako kung saan-saan, nagpupunta ako kung saan-saan. May mga nakakakilala sa akin, pero ganun din, hindi ko na ikinahiya yung pag nakikita. No, Guy, did you miss the attention dito? Kasi alam mo, naalala ko, nung kapanahunan noong Himala, nung kinukuha Himala, grabe. Hindi ka makakalabas ng bahay na, hindi 3 barangay nag-iintay sa'yo. Hindi naman ganun. Hindi ba nami-miss yung mga ganun? Hindi naman. Hindi naman kasi siguro dahil sa bago ako nag-artista, nanggaling ako sa hirap. Yung sobrang hirap na yung kahirapan ko, ang alam nga nila, nagtitinda lang ako ng tubig sa tren, di ba? Pero mas higit pa ron, may mga ginagawa pa ako para lang matulungan ko yung pamilya ko na makatawid ng gutom. Nagpupunta ako sa mga tambakan ng basurahan. Alam mo ba yun? Tapos alam mo ko anong hinahanap ko ng tingga. Kasi yung tingga sa probinsya, kinikilo yon. Pag nakilo na yon, siyempre babayaran ka. Yun, masaya na ako nung uwi ako sa bahay noon. Mayroon ako 5 centimos man lang na makitain ko. Talagang tuwang-tuwa na ako na ibibigay ko sa magulang ko yon. Sa mama ko lalo na. No, may katanungan ako, since nabuksan din natin ang subject ng pamilya. Nung nandun ka sa Amerika, hindi ka ba na-concern sa mga naiwan mong anak dito? Hindi naman kasi alam kong nasa magandang kalagayan yung mga bata. Pagka halimbawang wala ako, kung sino yung pinakamatanda, let's say, si Lotlo. Si Balot, Siya yung gumagawa ng dapat na gawin ko. Siya yung nanay ng mga kapatid niya. Kaya alam ko na hindi pababayaan ni Balot yung mga kapatid niya kasi alam ko nandito siya noon. Ano naman sabi mo kay Matet? Kasi si Matet nakatrabaho ko, karakter pala si Matet. Ano? Nung araw, alam mo ba yung pilya, sabihin natin pilya si Matet. Pero alam mo ngayon, mula nung nagkaroon ng asawa, nagkapamilya, napaka-sweet ng bata. Oo, sobra, no? Siya nga yung palagi ko nakikita dahil lagi akong dinadalaw sa bahay. Si Ian, ano masasabi mo kay Si Ian? Ian, nasa daddy niya yun eh. Yung dalawa pa, yung mga sinakiko. Yun, madalas akong bisitahin nun. Si Ian, kasi malayo eh, kaya bihira ako makita, pero nagtitext naman sa akin. May oras naman na magkakasama lahat yun. Sinusurpresa naman ako sa bahay, sa condo na tinitirahan ko. Tapos tawanan ng tawanan. Minsan, ako pa yung parang kapatid nila na bunso. Binubuhat ako, lalo na si Ian. Yung bang ganon, masaya kami pag nagkakasama. At tignan nyo nga naman nangyari sa pagbabalik ni Nora sa TV5. Hindi lamang TV5 ang nakinabang, kundi ang buong Pilipinas. Dahil ang 2012 ang masasabi nating the year of the biggest comeback of ang nag-iisang Nora Honor. Babalik pa tayo dito sa Ang Latest.